Yes, good morning sa ating lahat. Ayan, muli ho tayo nagbabalik sa atin hong live today. Hindi tayo nakapag-upload ng nakapag-live kanina, gawa ho ng biyahe naman tayo, papunta ho tayo ng studio. Pero lahat ho ng ating mga kasamahan ngayon na nanonood ho dito sa ating vlog, ay huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At samahan nyo ho kami mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, Berada Aguila ho. At syempre makakasama nyo ho ang mga Vatican, political analyst. At pag-usapan natin, ito ho, ang sabi ng Pangulo ay hindi suspindihin niya yung presyo o yung pamasahe ng mga motorista. At ngayon sakto-sakto nag-commute ako at alamin nga natin kung nagtaas ang mga bus ng kanilang singil kasi kamakailan nag-commute ako pa uwi. Ang alam ko lang pamasahe mula Marquee Mall hanggang hanggang Cubao isa 207, pero nagdagdago sila ng presyo na naging 210. So alamin natin maya-maya pagdating ng conductor. Anyway, pag-usapan ho natin si Senator Ping Lacson. Tela baga na nasupalpal na naman mga kabayan dahil tinitira ho si Senator Marcoleta. Nais natin ipaalam na cleared na po si Senator Marcoleta diyan po sa Comelec and Bank kung saan na ginagawang pong issue. Ay mas maganda ho siguro mga kabayan pag-usapan natin ito kung 18 ex-military men na kung saan hindi pa nga po nag-uumpisa ang investigasyon, pinaghahandaan na po ang kulungan sa mga ito. Aba, teka lang, hindi pa nga namumroblema na itong si Pinky Lacson. Ipapakulong daw ho, saan ho daw dadalhin ito 18 ex-marine. Hindi, parang alam niya, sinasabi niya na nagsisinungaling ito at ipapakulong ho natin itong mga to. O di ba? Kaya antabayan ho natin. At Apo Chavit Singson, ayan, mabuhay ka Apo Chavit Singson. Ayan, yung kaibigan ho natin na si former Governor Apo Chavit Singson. At ayan na nga ay titistigo diyan sa flood control project. At alamin ho natin ang detalye kapag sumapit na po yung oras ng panahon ng kanila hong pag-iimbestiga sa BRC o Blue Ribbon Committee. Ayan. Sabihin kay Ping Lacson nagsisinungaling si Apo Lacson, Apo Chavit. Ayan. Ito nandito na si Kuya. Kuya, magkano hanggang Trinoma? 207. 207. Hindi kayo nagtaas? Nagtaas po sa 3 araw po. Pero Nagtaas ng 3 araw balik na po. Ayun, kasi balik na po yung dating regular na pamasahe na. ba't nung nakaraang araw nagtaas? Bakit? Anong rason? Yung taas ng puto natin. I see. Kasi ngayon may panawagan si Pangulong Bongbong Marcos na ibabalik niya, di ba? Alright. Binalik yung pamasahe doon sa alas 12 kaninang umaga. Ay, salamat kuya ha. Yung balik ko tayo sa 207 pamasahe. Maraming salamat kuya. Trinoma ako. At regular. At yun na nga mga kabayan, 3 araw kasi takaho ako nung nakaraan, siningil ko 210, 3 piso. Okay din naman yun. Kaya lang, sabi nga nila, yung mga diesel, gasolina na ngayon ho ay hawak po nila, ay stocks pa rin ho yan at hindi pa rin tayo umaangkat. Pag-usapan ho natin ang dyan po sa Middle East. Pinabuksan na po ng Iran mga kababayan, ito pong Strait of Hormuz, kung saan dyan dumadaan itong mga umaangkat na langis. Pero yun na nga hindi po pinahihintulutan na makakuha mga kabayan ng langis. Ito pong Israel at itong Amerika. At yun na nga, ang Amerika ngayon ay tela baga mga kabayan, nanghihikayat sa kanyang mga kaalyado na magpadala ng kanilang mga warship para alalayan yung mga aangkat na langis diyan. Namumroblema na ba ang Amerika? At nagbigay ng pahayag mga kabayan ng Pilipinas na sinabi nila na wala tayong kakayahan na makapagpadala ng mga warship doon para sumuporta sa kaalyado nating Amerika. At ito na ang problema ngayon. Ito na ang problema ngayon. Nakala ko ba, General Browner, bagamat may ilang araw ka na lang sa iyong panunungkulan bilang Chief of Staff, itong tanong ko, akala ko ba pagpapadala lang ng mga warship diyan para sa humanitarian diyan sa Strait of Hormuz, wala ho tayong magawa. Tapos sasabihin mo, 3 araw tayo, kaya natin makipagdigma. Grabe, di ba?
Simpleng logic lang ho mga kabayan. Ito ang ginagawa ho ng ating gobyerno. At mamaya ho mga kabayan, malamang mapag-uusapan pa ho natin yung mga bagong latest na atin ho tatalakayin. Pero for the meantime, yan na muna ho ang ating pag-uusapan ngayon. At ulitin ko, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe. Mamaya ho alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon, Birada Agila ho. Kasama ho ang mga batikan na mga political commentator. Siyempre, isa na ho ang inyong host doon. Samahan nyo kami, malapit na. Paabutin ho natin ng 100,000 yung sa YouTube channel natin doon. Ayan. So mga kabayan, pasamantala lang mapaalam. Maraming salamat po at kita-kita ho tayo mamaya. God bless.